Sundan po natin ang susunod na kabanata sa love story ni Trina and Drew, My Lovely Bride. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para po sa mga susunod pa nating kakikiligan. I-click niyo rin po ang notification bell para po lagi kayong updated. She was surprised to see Drew standing in front of her door with a tray in his hands. "You don't have to bring that to me. Pwede mo namang iutos yan sa iba," aniya rito. Hindi na ito humingi ng pahintulot na pumasok sa loob ng kanyang silid. "We call it personalized service." Tugon nito habang ibinababa ang tray sa maliit na mesa. "May masama ba kung ako ang magdala sa iyo nito?" "Wala naman. Ayoko lang makaabala sa iyo." "Is that the same reason why you left the hotel without waking me up?" "Yun ba? Matagal na yun. I have forgotten all about it now. Now, if you'll excuse me, I need to get dressed." "Nakita kita sa Tarlac at alam kong nakita mo rin ako. Bakit hindi ka tumigil? Iniiwasan mo ba ako?" Napabuntong hininga siya. "I guess you know the answer to your question. It's obvious, isn't it?" "Why?" Napakunot noo siya. "Wala lang." "Hindi pwedeng wala lang. There's got to be a reason. You couldn't just leave like that after what happened between us." Nagpakawala siya ng isang pagak na halakak. What we had was just a one-night stand. No more, no less. If you ask me, I've already forgotten about it. Baliwalang pahayag niya. "It wasn't just a one-night stand. It was your first, I'm sure of it." "So, you don't give away your virginity just like that." "Yun ba? It was an excess baggage I had to get rid of. It just happened you were there. Kung ako sa iyo, dapat ka pa ngang magpasalamat dahil nagkataong sa iyo ko ibinigay iyon." "I don't believe you." "At ano ang gusto mong sabihin ko? That there's more to it?" Napailing siya bago nagpatuloy. "Don't flatter yourself. Hanggang doon na lang yun. Kung akala mo ay makakadalawa ka pa sa akin, I'm sorry." "Iyon ba ang tingin mo kung bakit lumalapit ako sa iyo?" "Ano pa ba? Lalaki ka, Drew, di ba? Yun lang naman ang gusto ninyo." Napatiim bagang ito. "Patutunayan ko sa iyo na mali ang sinasabi mo." "As if I care. Galit ka ba sa akin? May ginawa ba ako sa iyo na hindi mo nagustuhan?" "Wala, pero kung patuloy mo akong kukulitin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, magagalit nga ako sa iyo. Now, if you'll excuse me, I need to get dressed. Goodbye." Somehow, what we had is special, I'm sure of it. "Goodbye, Mr. Samaniego." Ulit niya para umalis na ito. Ang akala niya ay may tataboy na niya ito. Ngunit sa halip na humakbang ito palabas ng pinto, sa harap niya pumesto ito. Kinabig nito ang kanyang batok at bewang at sinil siya ng halik sa mga labi. Kapahangasan ang ginawa nitong iyon pero hindi niya mapigilang tugunin ang halik nito. Napapikit siya uli at ninamnam ang sarap na dulot ng mga labi nito. Marahil ay hindi kayang pasubalian ng kanyang katawan ang tunay na nadarama niya para dito. Pero hindi na nito kailangan pang malaman ang tungkol doon. Hindi na. Kung ayaw niyang masaktan uli. Agad na kumawala siya mula sa pagkakayakap nito. "You beast! Huwag mong hayaan na mag-iskandalo ako rito. Lumabas ka na." Aniya sabay turo sa pinto. "You're blushing, my dear." Nakangising wika nito. "How dare you?" Hustong sasampalin na sana niya ito nang pigilan nito ang kanyang kamay. "Don't ever think of it, sweetie." Seryosong pahayag nito habang mahigpit na hawak ang kamay niya. "You don't slap the person after you've kissed him back." Pagkasabi niyon ay saka lamang nito binitawan ang kamay niya at lumabas ng pinto. Napatiimbagang si Trina dahil sa pagkapahiya.
Kung kanina ay naiinis lang siya dahil nagkatagpo silang muli ni Drew, ngayon ay dito na siya mismo nang gagalaiti. He was mocking her. She could feel it. Napasalampak siya sa ibabaw ng kama. Alam niyang hindi yun ang huling pagkakataong guguluhin siya nito. Magtatagumpay na sana siya sa pagpaparating dito na baliwala ito sa kanya, pero tinraidor siya ng kanyang katawan. Hindi maitatwa ng kanyang katawan ang atraksyong nadarama niya para dito. Cut! Sigaw ni Trina nang magkamali ang babaeng modelo. Tumayo siya at nilapitan ito. Di ba nag-workshop ka na? Mataray na tanong niya rito. Parehong baguhan at wala pang karanasan sa paggawa ng commercial ang dalawang modelong nakuha nila. Hanggang maaari ayaw niyang kumuha ng modelong may pangalan na. Maliban na lang kung hilingin iyon ng kliyente. Mas gusto niyang pumatok ang commercial niya dahil sa storyline at konsepto niyon at hindi dahil sa sikat na personality ang endorser. So far, matagumpay naman siya sa parang iyon. Nakikilala ang karamihan sa mga naging modelo niya at ang iba pa ay nakukuha para maging artista. Pero sa pagkakataong iyon, tila sakit sa ulo ang makukuha niya sa mga modelong nakuha nila. Nasa ika-4 na take na sila ng iksinang kinukunan. Simple lang naman ang gagawin ng mga ito. The couple would just run around the sand, looking like they were having fun. Muli niyang inulit ang kanyang tanong. Napatango lang ang babaeng modelo sa kanya. Yun pala bakit hindi mo i-apply ang natutuhan mo sa workshop ngayon? Sige, i-rehearse uli ninyo ang gagawin ninyo. Ayokong magsayang ng film. Pagkasabi niyon ay tinawag niya si Lana para i-supervise ang dalawang modelo. Lumayo siya sa mga taong naroroon. Sumilong siya sa ilalim ng puno ng niyog at nagsindi ng sigarilyo. Naiinis siya dahil naging mabagal ang takbo ng shoot nila. Freshness from sun up to sundown. Ang mensahe ng commercial na ginagawa nila para sa isang deodorant product. Kaya kailangan nilang mag-shoot habang sumisikat ang araw, sa pagtirik niyon at sa paglubog. Iyon nga lang, nagkataong maulap kaninang bukang liwayway kaya hindi sila nakapag-shoot. Mabuti na lang at umaliwalas ang kalangitan nang magtatanghali na at iyon ang kanyang hinahabol. Ang kaso, nagkakaroon naman siya ngayon ng aberya sa mga modelo. Nakailang takes na sila pero hindi pa rin mailabas ng mga ito ang acting na gusto niyang makita. Kung tutuusin, wala namang ganoong sasabihin ng mga ito. What she was after was the expression on their faces, especially their eyes. The viewer should be able to read based on their expression that they were attracted to each other. At iyon ang hindi niya makita sa mga ito. Ang lalong nagpainit sa kanyang ulo ay ang pagsunod-sunod ni Drew sa kanya. Hindi naman siya nilalapitan nito pero palaging naroon ito at tila pinagmamasta ng bawat kilos niya. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga tingin, bibigyan siya nito ng isang nakakalokong ngiti na nagpapainit ng kanyang dugo. Mabuti na lang at bumalik yata ito sa loob ng hotel ng mga sandaling iyon. Alam mo, kawawa ang mga modelo sa iyo. Maya-maya ay narinig niyang sabi ng isang pamilyar na tinig mula sa kanyang likuran. Speaking of the devil, hindi na niya kailangan pang lumingon para alamin kung sino ang nagsalita. Dapat hindi ka namamahiya ng ibang tao. Dugtong pa ni Drew nang makalapit ito sa tabi niya. At sino ka para sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Wala naman. Alam ko lang kasing ang pakiramdam ng ipinapahiya sa harap ng maraming tao. Pinagdaanan ko rin yun. Kung ganoon, dapat naiintindihan mo rin na wala akong masamang intensyon. You used to be an actor. You should know better that it's the way how directors challenge their actors, in my case, models, so that we could bring out the best in them. Hindi uso ang pusong mamon sa industriyang ito. Kaya ka ba ganyan? Kasama sa trabaho iyon. Napailing ito. Alam mo,
Kanino ko pa nasisense na mainit ang ulo mo? Bakit ba? Kung anuman iyon, it's none of your concern. Sarkastikong pahayag niya. I was just asking. Malay mo, makatulong ako sa iyo. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Kung gusto mong makatulong, stop hovering over me. I'm not hovering over you. Gusto ko lang makita ang nangyayari dito. I don't see anything wrong with that. Kung yan ang gusto mong gawin, fine. Huwag ka lang haharang-harang sa daraanan ko. Pagkasabi niyon ay pinatay niya ang kanyang sigarilyo. Paalis na sana siya nang hawakan nito ang kanyang braso. Bakit ka ba galit na galit sa akin? Galit ako dahil nagkakilala pa tayo. Galit ako dahil narito ka at ginulo ang tahimik ko ng mundo. Galit ako dahil hindi ko gusto ang nangyayari sa akin sa tuwing nakikita kita. Galit ako dahil iyon ang gusto kong madama sa iyo at hindi ang ano pa mang bagay. Pero hindi niya maaaring sabihin dito ang mga nasa isip niya. Bagko sa isang matalim na tingin na lamang ang kanyang naging tugon dito. Sukat doon ay tinanggal nito ang pagkakahawak sa kanyang braso. I know we had a not so usual start, but we could be friends, anito. Napangisi siya. Marami na akong kaibigan, hindi ko na kailangan pa ng isa. Lalo na kung katulad mo rin lang. Saglit na natahimik ito. I understand if you feel that way towards me. If it's about last night, I'm sorry. You should be. Nakaingos na sabi niya. Iniwanan niya ito at nagbalik na siya sa set. Pagkatapos ng pag-usap nilang iyon, alam niyang hindi na muna magpapakita si Drew sa kanya at iyon nga ang nangyari. Patapos ng araw na muli silang nagkita. Drew, bakit nawala ka kanina? Malambing na tanong ni Candy rito nang mapadaan ito sa kanilang mesa nang naghahaponan na sila. Mainasikaso lang ako, kaswal na tugon ni Drew dito. Ganun ba? Namiss ka pa naman namin, ani Troy. Lihim na napaismid si Trina. Mukhang hindi lang si Troy ang nagayuman ni Drew, kundi pati ang buong staff niya. Kung sa bagay, 3 bagay ang pinagkakasunduan ng mga ito. Ang pagmamahal sa trabaho, gimmick at mga gwapong lalaki at magagandang babae. Ngumiti lang si Drew at nagpaalam na may asikasuhin lang. Ramdam niyang wala naman talagang mahalagang asikasuhin ito ng mga oras na iyon. Malamang ay paraan lamang nito iyon para iwasan siya. Nakakainis ka naman? Dito ka muna, join us. Giit naman ni Troy. Are you sure it's okay? Tanong ni Drew sa mga ito pero sa kanya nakatingin. Oo naman, huwag kang matakot dyan kay Trina, ganyan lang talaga yan. Sabi ni Jed. Medyo nabagabag siya sa sinabi ni Jed. Hindi kaya may napapansin na itong kakaiba sa pakikitungo nila ni Drew sa isa't isa? Ngunit hindi lang pala ito ang nakakapuna niyon. Ay, hindi ako ang nagsabi niyan, taklis ang pahayag ni Troy. Pansin mo, sabi naman ni Lana kay Troy. Pansin ko rin, natatawang wika nito at sabay na nag-high five ang dalawa. Nananatili lang siyang tahimik kahit pinagkakaisahan na siya ng mga ito. Kapag tapos na ang trabaho, parang barkada na ang turingan nila kaya ganoon na lang kakomportable ang mga ito na tuksohin siya. Oh, halika na, Drew. Dito ka na umupo sa tabi namin ni Trina. Pa-share kami sa iyo, ani Troy. Humila si Troy ng isang upuan sa karatig na mesa at inilagay iyon sa pagitan nila. Lumapit naman si Drew doon, nagpaalam pa ito sa kanya bago umupo. Okay lang ba? Anito na tila nakikisakay rin sa biruan ng mga kasama niya. Isang mapaklang ngiti lang ang isinagot niya rito. Tell us, Drew, may asawa ka na ba? Na naglalanding tanong ni Troy kapag kawan. Wala pa. Wala rin akong girlfriend ngayon. Ay talaga?
Pareho kayo ni Trina. Eksaheradong wika ni Troy. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Balik naman ni Drew, sabay tingin sa kanya. Ay, narinig niyo yun, mabuti raw. Hayan, malapit nang matapos ang pagiging mongha ng boss natin. Ani Troy. Nagtawanan ang lahat at siya naman ay napasimangot na lang. Patuloy pa si Troy sa paglalakad sa kanya. Patuloy pa si Troy sa paglalakad sa kanya kay Drew. Paglalakad sa kanya kay Drew. Si Drew naman ay para bang natutuwa pa at nagiging tampulan sila ng tukso. Troy, please lang, I'm not in the mood for this. Nagtitimping wika niya rito. Sa totoo lang, hindi naman siya rito nainis. Natural na rito ang erito siya sa mga gwapong lalaking pakikita nito sa tuwing lumalabas sila. Kay Drew siya nayayamot. Hindi na dapat nito ginagatungan ang panunudyo ni Troy sa kanya. Hay nako, Trins. Lagi ka namang not in the mood. Kalimutan mo na kasi yung jowa mong nagpakry sa'yo. Hindi na babalik yon. Andito naman si Drew. Para sa kanya, below the belt ang hirit na iyon ni Troy. That's it. Mauna na ako sa inyo. Walang kaabog-abog na tumayo siya mula sa kinaupuan. Ay, nagalit. Huwag ka namang magalit, Trins, samo ni Troy, sabay hawak sa kamay niya. Huminga muna siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Hindi naman makatarungan kung kay Troy niya ibubunton ang kanyang pagkainis. Hindi ako galit, pagod lang siguro ako. Magpapahinga na ako. Magkita lang tayo bukas ng 3:00 ng madaling araw. Pagkasabi niyon ay iniwan na niya ang mga ito. Pasensya ka na sa busing namin. Hindi naman talaga ganun yun, ani Troy nang makaalis na si Trina. Hindi na nagkomento pa si Drew. Ramdam niyang napikon si Trina hindi lang sa pangangantsaw ni Troy dito kundi pati rin sa kanya. Ikaw kasi Troy ang daldal mo. Alam mo namang ayaw nung pinag-uusapan ang naunsyaming love life niya. Gatong naman nila na para konsensyahin ito. Malay ko bang hanggang ngayon ay dinaramdam pa niya yun. Pangatwira naman ni Troy. Na-curious tuloy siya sa narinig mula sa mga ito, kaya hindi niya napigilang magtanong. Ano yung sinasabi niyong tungkol kay Trina? Ikaw ha, interesado ka sa kanya no? Well, sa totoo lang, hindi namin ugali ang mambuko ng personal na buhay ng iba. Pero dahil close na tayo, isa ka sa mga privileged few na pagkikwentuhan ko. Basta promise mo sa atin-atin lang ito, ani Troy. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Tumikhi mo na si Troy bago nag-umpisa. Alam mo, dati ay may boyfriend yang si Trina. Gwapo rin yun tulad mo. Mahal na mahal niya yun. And in fairness, mukha namang mahal din siya nung guy. Ang kaso, naakit sa ibang babae. Kaya hayon, iniwan si Trina at nagpakasal doon sa babae. Kaya si Trina halos maluka-luka. Aba, isipin mo, pinuntahan pa niya yung kasal ng lalaki. Pero don't worry, hindi naman siya nag-skandalo. Quiet lang siya roon at cried to death nang lumabas ng simbahan. Kaya huwag ka nang magtaka pa kung bakit ganoon na lang ang galit niya sa mga ombre. Bigla siyang nakonsensya sa naging asta niya kay Trina nang nagdaang gabi. Dahil sa ikwinento ni Troy, nabigyan ng liwanag ang maraming katanungan sa isip niya tungkol kay Trina. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit ganoon na lang ito kaalof sa kanya. She was still hurting. He could not imagine Trina crying over a man. She seemed to be the type who had the edge in a relationship. Nakaramdam siya ng pinong kurot sa kanyang puso. He suddenly felt an overwhelming urge to protect her. He wanted her to know that not all men were like her former boyfriend. Kung sa kapatid niya nangyari iyon, marahil ay hindi niya basta-basta mapapatawad ang lalaking nanakit dito. Damn the man who hurt Trina. Para sa kanya, napakalaking gago nito at nakuha nitong iwan si Trina. Hindi rin niya maiwasan ang makadama ng kaunting selos. Alam niyang wala siyang karapatang makaramdam yun dahil
Wala naman silang relasyon ni Trina. Ganun pa man, hindi niya iyon maiwasan. She had been hurt enough. Hindi na dapat ungkatin pa ang bahaging iyon ng nakaraan nito. Alang-alang kay Trina, iniba na niya ang paksa ng usapan. Makalipas ang halos kalahating oras ay muling bumalik si Trina sa mesa nila. Hawak nito ang cellphone at namumutla. He could sense something was wrong. "Trina, are you all right?" tanong ni Candy. Tila wala sa sariling umupo ito. Tumawag si Mama, nasa ICU raw si Dondon. Nag-aalangang wika nito. Gusto sana niyang tanungin kung sino ang Dondon na tinutukoy nito, pero alam niyang out of line kung gagawin pa niya iyon. Lalo na at mukhang natataranta ito. Si Jed ang nagbigay ng kasagutan sa tanong niya. Bakit daw? Ano ang nangyari sa kapatid mo? Bigla na lang daw hinimatay kanina pagkagaling sa bahay ng eskwela niya. Hindi pa alam kung ano ang talagang sakit. The doctors are running some tests to find out, paliwanag ni Trina. You have to go there. Baka delikado ang lagay ng kapatid mo. Suhestyon naman ni Lana. I know, pero paano yung shoot? Kailangan tapusin natin yun bukas. Don't worry, kami na ang bahala. Total inang scenes na lang naman ang kukunan. Paniniguro ni Jed. Kinuha rin ito ang suporta ng mga kasamahan para lalong maniwala si Trina. We could handle it, right guys? Yes, Trins, kami na ang bahala. Huwag kang mag-alala. We all know how important your family is to you. Are you sure? Sure na sure. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Napangiti si Trina sa nakitang simpatya mula sa mga kasama. I don't know how I would do without you guys. Thanks. Tatawagan ko na lang si Barry para ipaalam sa kanya. Sure you do that. Pero sabihin mo sa kanya na huwag na siyang pumunta rito at baka makagulo pa siya. Kilala mo naman yun. Pagkasabi niyon, ay ginamit nito ang cellphone at tinawagan ang taong tinutukoy niya. Sino si Barry? Pabulong na tanong niya kay Troy. Siya ang big boss namin, sagot nito. Saglit lang na kinausap ni Trina ang taong nasa kabilang linya. He said it's okay, pahayag nito pagkatapos. Yehe, hiyawan ang mga ito. Ngunit agad ding tumahimik ang mga ito. They must have realized that there was nothing to be joyful about since Trina was still in a predicament. Jed, ikaw na munang pumalit sa akin. Just make sure you follow everything according to what we've discussed. And if there's any problem, don't hesitate to call me up. That goes to all of you. Bailey ni Trina sa staff nito. Yes, ma'am, ani Jed. By the way, sino ang maghahatid sa'yo? Hindi ka dapat magbiyahing mag-isa, ani Candy. It was his turn to speak up. Ako. Ako ang magmamaneho para sa kanya. He volunteered. Tiningnan lang siya ni Trina. Pagkatapos ay umiling. Huwag na, nandyan naman ang company driver. Tanggi nito. Sorry, Trins, pero nagpaalam si Nestor na dadalawin niya raw ang pamilya niya. Taga rito pala iyon, ani Lana. Umayag ka na, Trins. Naihatid ka ni Drew. Delikadong mag-drive ng magulo ang isip. Kumbinsi naman ni Troy. Sa pagkakataon iyon, patid niyang wala ng pagpipilian ito kundi ang tanggapin ng kanyang tulong. Huminga muna ito ng malalim bago sumang-ayon. Okay, if it's okay with you. I mean, if you're not tired or anything. Okay lang talaga sa akin. Hindi naman ako magbo-volunteer kung hindi ko rin kayang ipagmaneho ka, sagot niya. Sige, I'll just get my things, anito. Tahimik lang na nakaupo si Trina sa passenger seat ng kanyang sasakyan. She kept on biting her lower lip. Hindi niya mapigil ang sobrang pag-aalala para sa kanyang kapatid. Are you okay? Narinig niyang tanong ni Drew sa kanya. Yes, I am. I'm just worried. Don't worry, everything will be okay. Hindi pa naman confirmed kung ano nga ang sakit ng kapatid mo at kung ano man ang na-diagnose sa sakit niya. Siguradong may lunas naman para doon. He cited, matter of factly.
Easy for you to say, hindi kasi ikaw ang nasa kaligayan ko. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ng pamilya namin, maiintindihan mo kung bakit ganito na lang ang pag-aalala ko. 9 years old pa lang si Don Don. Mali ang sinabi mong hindi ko naintindihan ang pinagdaraanan mo ngayon. Ang sa akin lang, iwasan mo ang sobrang pag-aalala dahil wala namang kagandahang maidudulot iyon. Alam niyang tama ang sinabi nito, marahil ay masyado lang siyang nagiging defensive dahil sa sitwasyon nila. Sa lahat kasi ng tao na pwede niyang makasama ng maoras na iyon, kung sino pa ang kanyang pinakaiiwasan, yun pa ang kasama niya. Kung sa bagay, ito naman ang nagbuboluntaryo na ipagmaneho siya. Emergency lang kaya tinanggap niya ang alok na tulong nito. She did not need to be nice to him for he knew what he was running at. Para i-relax ang kanyang sarili, humugot siya ng isang stick ng sigarilyo mula sa kaha na nasa loob ng glove compartment. Sisindihan na sana niya iyon nang sitahin siya nito. You should stop that. Alam mo namang sigurong masama sa katawan yan. Wika nito nang hindi siya tinitingnan. Ipinagpaliban mo na niya ang pagsindi niyon. Alam mo ba kung ano ang mas masama at mas madaling nakamamatay? Ano? Yung pagiging pakialamero. Singhal niya rito. Pagkatapos niyon ay sinindihan na niya ang sigarilyo. Binuksan niya ang bintana at doon niya inilabas ang usok na hinitit. Napailing lang ito. You know what the problem with you is? Hindi ka marunong makinig sa sinasabi ng iba. Tinapunan niya ito ng tingin. Correction. Ikaw lang ayokong pakinggan. Huwag mo nang idamay ang iba. Bakit ba lagi na lang kontrabida ang tingin mo sa akin? Hindi mo man lang ma-appreciate ang pagmamalasakit ko sa iyo. The least you could do is say thank you and be nice to me kahit man lang hanggang makarating tayo sa pupuntahan natin. I never ask for your help. And if you think na maayos ang lahat sa atin dahil ipinag-drive mo ako, nagkakamali ka. I'll say thank you, but that's about it. Muling napailing ito. Hay nako, bahala ka na nga, wika nito. Naghari ang katahimikan sa loob ng kanyang sasakyan hanggang sa tumigil sila sa isang gasoline station. Lumabas si Drew at narinig niyang ipina-full tank nito sa attendant ang sasakyan. Nang muli itong sumakay, inaabot niya rito ang isang libong pisong papel. Ano yan? Tanong nito. Bayad sa gas. Itago mo niyan, binayaran ko na. Kaya nga binayaran kita kaya tanggapin mo. Sabi nang itago mo na yan at pwede ba? Let's stop this nonsense. Mariing pahayag nito. Baka sa mukha nito na naiirita na ito sa kanya. Pakiramdam niya ay kaunti na lang at baka hayaan siya nitong magbiyahe mag-isa. Ibinalik niya ang pera sa kanyang wallet at pinili na niyang tumahimik muna. Ang mabuti pa ay matulog ka na. Suhestyon nito. Gigisingin kita pag malapit na tayo sa Manila. Sinunod niya ang sinabi nito. Nakakapagod din ang makipagsagutan dito. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang itsura nito kapag naiinis. Mag-alas 12 na ng madaling araw nang marating ni Trina at Drew ang ospital kung saan na-confine ang kapatid ni Trina. Kahit hindi pa man ipinahalata ni Drew, baka sa mukha nito na pagod ito. Siya mismo ay naranasan na hindi biro ang 4 na oras na pagmamaneho. Nang nasa Tarlac sila, sinabihan niya itong siya na ang magmamaneho. Ayaw naman niyang pumayag nito. We're already here. Pwede ka na sigurong mauna. Anya pagkatapos patay ni Drew ang makina ng sasakyan. Mamaya na, I'll go with you. Desididong sagot nito. Gusto ko lang maayos ang lagay mo bago kita iwan. She knew he was trying to be a gentleman, but she was trying hard not to be impressed. Bahala ka, aniya. Sabay bukas ng pinto ng sasakyan. Mula sa basement ng parking lot ng ospital, ay sumakay sila sa elevator papunta sa palapag kung saan naroon ang ICU.
Agad na nakita ni Trina ang kanyang mama na nakaupo sa isa sa mga upuan sa gilid ng pasilyo. Kasama nito ang kawaksi nila si Madel. Agad na yumakap ito sa kanya nang magkalapit sila. Ayon sa doktor ni Dondon, may mababa raw umano sa dugo niya. Kailangan daw masalinin ng dugo ang kapatid mo. Ang kaso, walang available na compatible sa dugo niya. Bibihira lang daw kasi ang blood type ni Dondon. Anang mama niya pagkatapos niyang tanungin dito ang lagay ng kanyang kapatid.